Kapatid sa Panginoon, kayo ay kanyang ingatan. Ganun din na idalangin po natin sa Panginoon. Naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras natin ngayon. Ang usapan po natin, kapatid, ay tungkol po sa dapat maunawaan ng bawat isa sa atin yung tinatawag na tunay na kabutihan ng kanyang sarili. Dahil sa lahat ng ating mga pagsusumikap, wala po tayong layunin. Maliban lang sa maibigay po natin, maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na kabutihan. So, ang mga ganitong pagkakaunawa, ang mga ganitong usapan ay ito po ay matatawag po natin na napaka importanteng usapan dahil sa ang hinahanapan ng kabutihan ay ang sarili natin mismo. Ang hinahanapan ng kabutihan ay ang sarili natin mismo. Hindi po tayo pwede magkamali at ang nararapat po sa atin ay ang maunawaan po natin iyong katotohanan. Para po tayo makasigurado, kapatid, ay isang aayon po natin ito sa anuman na ibigay, na ipaliwanag ng tagapaglikha na tinatawag o matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili dahil sa nagkakaiba ang mga pag-uunawa tungkol po sa bagay na ito. May mga pag-uunawa na sila po ay sila po ay naligaw sa tamang pag-uunawa. May mga klaseng mga tao naman dahil sa ang kanilang sinang-ayunan na pag-uunawa ay yung naibigay ng tagapaglikha na advice, payo tungkol sa bagay na ito, sila po ang matatawag na mga alipin ng Panginoon na naunawaan nila po ang ano ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, ito po ay malinaw na ipaliwanag ng Panginoon. Kung ito ang ating pangangawakan, dito po tayo makakasigurado dahil sa mismo ang nagbigay ng advice, payo sa salita na ito ay ang Panginoon. Hindi katulad natin na tao. Dahil sa dalawa ang nagbibigay ng advice. Una, katulad natin na tao o katulad natin na linikha. Pangalawa ay ang tinatawag na Panginoon o tagapaglikha. So magkaibang magbigay ng advice o payo ang dalawa na ito. Ang katulad natin na tao ay maaari likas sa atin yung pagkakamali. Likas po sa atin ang pagkakamali. Pero ang Panginoon, hindi siya pwede magkamali dahil sa ang karapat-dapat, ang matatawag na karapat-dapat magiging Panginoon ay siya po ay hindi nagsisinungaling, siya po ay hindi magkakamali. So ngayon, pakinggan po natin ano po ang kanyang sinabi bilang advice sa atin, bilang payo sa atin. Sa kanyang sinabi, "Dhalikumullahu Rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu." Tatlong bagay na kanyang binanggit na nararapat sa isang taong gusto niya maunawaan kung ano po ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili. Tatlong bagay at nararapat sa atin na magkaroon po tayo ng tamang kaalaman sa tatlong bagay na ito. Kapag tayo ay magkamali ng kaalaman
o kaalaman sa tatlong bagay na ito ay hindi po natin malalaman, hindi po natin maunawaan ano po ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Ang una niyang binanggit, yung kanyang sinabi, "Dhalikumullahu Rabbukum." Ang ibig po sabihin ay ang inyong Panginoon ay ang Allah. So, ang ibig po sabihin, ang unang bagay na kailangan po tayo magkaroon ng tamang kaalaman, yung paghahanap ng sino ang karapat-dapat magiging Panginoon. So, para po tayo hindi magkamali tungkol sa paghahanap ng sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon, hinahanapan ng mga katangian. Halimbawa, siya po ang hanapin natin sa Kanya yung katangian na siya po ang tagapaglikha. Siya po ang tagapagbigay ng siya po ang tagapanusto sa lahat ng mga linika. Siya po ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linika. Siya po ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari. Siya ang tagabigay ng buhay. Siya ang tagabawi ng buhay. So, kapag nahanap po natin sa Kanya ang mga ganitong katangian, siya ang nararapat po sa atin, siya po ang ating paniwalaan na karapat-dapat magiging Panginoon. So, sa Kanyang sinabi, "Dhalikumullahu Rabbukum." Ang Allah, siya po ang inyong Panginoon. Bakit? Nabanggit sa mga ibang talata na ang Allah, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika at siya po ang tagapanusto sa lahat ng mga linika at siya ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari at siya po ang pinaniwalaan ng mga ibang linika na karapat-dapat magiging Panginoon katulad ng ibang talata na siya po ang pinaniwalaan ng ibang linika na karapat-dapat magiging Panginoon. Sa Kanyang sinabi, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was-samsu wal-qamaru was-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adhab." Hindi mo ba nalaman o Muhammad, katiyakan ang Allah ay nagpapatira pa po sa Kanya ang 7 kalangitan, 7 palapag na kalupaan at lahat ng nakatira sa 7 palapag na kalangitan, 7 palapag na kalupaan, ganun din nagpapatira pa sa Kanya. Ibig po sabihin na nagpapatira pa sa Kanya, siya po ang kanilang kinikilala na karapat-dapat magiging Panginoon. Ganun din nagpapatira pa sa Kanya ang araw, buwan, mga bituin, mga bundok at mga puno, mga hayop at ilan sa mga tao nagpapatira pa sa Kanya. Wa kathirun haqqa alayhi al-'adhab, at ang karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat po sa kanila ay yung kaniyang parusa dahil sa hindi nila sinang-ayunan anuman ang pinaniwalaan ng ibang mga linika na karapat-dapat magiging Panginoon. So ngayon nalaman po natin nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman tungkol po sa isang bagay, yung paghahanap ng sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon. So dahil sa nalaman po natin at tagpuan natin sa Panginoon Allah yung mga katangian, siya po ang dapat natin paniwalaan na karapat-dapat magiging Panginoon. So pangalawa, karugtog ng Kanyang sinabi, "La ilaha illahu." Kung pinaniwalaan po natin ang Allah, siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon at wala siyang katambal sa Kanyang mga gawain at wala siyang katambal sa Kanyang mga matataas na katangian, ay ano po ang dapat natin mapaniwalaan sa Kanya? Ano po ang dapat natin mapaniwalaan sa Kanya? Wala po tayong nararapat paniwalaan sa Kanya maliban lang sa paniwalaan natin sa Kanya na siya po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba.
Siya po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba dahil sa tinatawag na salitang pagsamba. Ito lang ang gawain upang po tayo makakalapit sa sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon dahil sa ang nararapat po sa atin. Kung mayroon tayong nalaman na unawaan na karapat-dapat magiging Panginoon, pagsumikapan po natin paano po tayo magiging malapit sa Kanya dahil sa kung mayroon tayong hingiin ng tulong, sa Kanya tayo hihingi ng tulong at tayo ay Kanyang tutulungan dahil sa malapit po tayo sa Kanya. Hindi katulad ng isang tao na siya po ay malayo sa Panginoon kahit kapag siya ay magkakaproblema at wala siyang mahingian ng tulong dahil sa siya mismo ay malayo sa sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon. So yun ang dapat natin mapaniwalaan sa Kanya. Yung Panginoon na tao, ang tawag sa Kanya ay ang Allah, ay ang kasunod na dapat po natin mapaniwalaan sa Kanya ay siya po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba dahil sa ang tinatawag na pagsamba ito ang tamang pamamaraan para po tayo makalapit sa Kanya. Ito po ang tamang pamamaraan para po tayo ay Kanyang mahalin. Ito lang ang tamang pamamaraan para po tayo ay Kanyang mapatawad sa lahat ng ating mga pagkakamali. So, yun ang kahulugan sa karugtog ng Kanyang sinabi, La ilaha illahu. So, ngayon, nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman sa dalawang bagay na ating nabanggit. Una, sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon? Pangalawa, ano po ang dapat natin paniwalaan sa sino man ang pinaniwalaan natin na karapat-dapat magiging Panginoon. Ang paniniwala po natin sa Kanya na siya po ang dapat pag-uukulan ng pagsamba. So ngayon, ang pangatlo kapatid, ay nararapat po sa atin. Kung pinaniwalaan po natin ng Allah, siya ang karapat-dapat magiging Panginoon at siya po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba, ang nararapat po sa atin ay malaman kung ano ang mga tinatawag na pagsamba sa Kanya. Dapat po natin malaman na ang klaseng pagsamba sa Kanya ay hindi lang isang klase, kundi maraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito ay mangyayari o magaganap sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. So lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po lahat sa relihiyon ng Islam. So ang ibig po sabihin, dahil sa ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam, ay lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po itong mga uring pagsamba sa Panginoon. Kaya ang taong nais niya, gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan ay ang nararapat po sa kanya. Isuko niya ang kanyang sarili sa anuman na ginawa ng Panginoon na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Wala pong ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa atin maliban lang sa yung tinatawag na pagsamba sa Kanya. Ito ay malinaw sa Kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa Kanya ay lahat po ito ay nailagay sa relihiyon ng Islam dahil sa hindi lang isang uri, isang klase ang pagsamba sa Kanya. Tulad ng ating nabanggit kanina. Kaya ang taong gusto niya ipagkaloob sa kanyang sarili, ang kanyang tunay na tagumpay, ang nararapat po sa kanya ay
isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga gawain sa relihiyon ng Islam, ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga salita sa relihiyon ng Islam, ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga pag-uugali sa relihiyon ng Islam, ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Kung lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon, ay sino man ang gumawa sa mga gawain na ito ay malulugod sa Kanya ang Panginoon. Yun ang kahulugan. Kung malulugod sa atin ng Panginoon, hindi ba natin masasabi, kapatid, na tayo po ang taong nagawa natin o naipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. Iyon ang kahulugan dahil sa mismo ang Panginoon, siya ang nalugod sa atin. Iyon ang dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin, na ang mismo malugod sa atin ay ang Panginoon. Oo, pag sumikapan po natin, malugod din sa atin yung katulad natin na isang tao. Pero ang pinakamahalaga, pinaka-importante na malugod sa atin ay ang Panginoon. Dahil sa ang Panginoon mismo ay katulad ng ating nabanggit kanina na mayroon siyang mga matataas na mga katangian. So nalaman po natin na ang nararapat sa taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Paano po natin maisusuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam? Isang hakbang lang, tayo ay makakapasok sa relihiyon ng Islam. Paano po yun? Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng ating mga iba pang bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin walang maikikilos ng ating mga bawat parte ng ating katawan maliban lang sa mga bagay na ito ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin yung tatlong bagay na ating nabanggit, ay tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Tayo po ang matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin na ang alipin ng Panginoon na siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Siya po ay pinaghandaan ng Panginoong na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit po tayo ay nakagawa ng maraming pagkakasala, ilagay po natin na napuno natin na pagkakasala ang mundo na ito, dahil sa tayo ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, lahat po ito ay maipapatawad ng Panginoon sa atin. Ibig po sabihin ay buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito. Kung mayroon po tayong nalaman na unawaan ng isang bagay na napakahalaga, huwag natin ito palampasin. Nararapat po sa atin na samantalahin dahil hindi natin hawak ang ating buhay, hindi po tayo makakasigurado kung aabot tayo sa mga susunod na mga panahon. Para po tayo makasigurado, kapatid, ay isabuhay po natin yung unang hakbang
sa pagyakap, pagpasok sa reliyon ng Islam, yung tinatawag na pagsasaksi. So ganito lang kapatid, sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Bigkasin natin muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate po natin sa lingwaheng Tagalog. So, itaas po natin kapatid ang ating kanang kamay. Ganito. Ito ay ang kahulugan, ay ang ating sinasamba, ay ang Panginoon na nag-iisa. Siya yung Panginoon na ang tawag sa Kanya ay ang Allah. Ang katangian niya ay nag-iisa. Wala siyang kaagaw, wala siyang katambal. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon dahil sa tayo mismo ay magugulo dahil sa sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. So, lakasan po natin kapatid. Bismillah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo kapatid. Ikaw po ang pinagpalang linikha ng Panginoon dahil sa ikaw ang kanyang pinili sa kanyang mga linika na pinagkaloob niya sa iyo, ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal mismo ng Panginoon at kay ikaw ang kanyang pinili sa kanyang mga alipin. So wala po kaming nararapat sabihin sa iyo kapatid maliban lang sa congrats kapatid. Kailan po kayo pupunta dito sa Tansa? Pupunta po ba kayo dito sa Tansa? Tansa, Cavite. Matagal po ako hindi nakapunta. Kasi kung saan ako makapunta kayo dito, magsabi kayo sa akin para kita paano kung pupunta kayo ng Musque, nakikisabay ako para kita paano magkakilala tayo ng personal. Okay kapatid. So